Kamusta mga mahilig sa kasaysayan? Welcome back sa aking channel. Ngayon, tayo ay sumisid sa isang hindi kapani-paniwala at hindi gaanong kilalang kwento mula sa mga pahina ng kasaysayan ng Pilipinas at Amerikano. Ito ay tungkol sa kabayanihan sa panahon ng digmaan at makabagong pananaliksik. Siguraduhin pindutin ang subscribe button at i-ring ang notification bell para updated ka sa mga nakakaakit na makasaysayang paglalakbay. Kung ikaw ay mahilig sa kasaysayan ng Pilipinas at Amerikano, malamang na narinig mo na sina Arturo Rotor at Emma Onson Rotor. Sila ay isang kahangahangang mag-asawa na ang buhay ay malalim na magkakaugnay sa isang mahalagang panahon sa kasaysayan. Noong 1941, umalis ng Pilipinas sina Arturo at Emma Rotor patungong Baltimore, Maryland, na may pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Gayunpaman, ang kanilang mga plano ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagkakataon nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, ilang sandali matapos ang pag-atake sa Pearl Harbor. Sinalakay ng mga Hapones ang Pilipinas at ang pamahalaang Commonwealth ng Pilipinas ay tumakas patungong Washington, D.C. noong Mayo 1942. Di nagtagal ay sumama si Arturo sa gobyerno sa pagkakatapon. Si Arturo Rotor ay isang tunay na tao noong Renaissance. Siya ay mahusay bilang isang medikal na doktor, propesor, award-winning na manunulat, klasikal na sinanay na pianista at may pagkahilig sa mga orchid. Sa katunayan, parehong Rotor syndrome at isang uri ng orchid, Vanda merelli var. Rotori, ay pinangalanan sa kanyang karangalan. Habang nakakuha ng pansin si Arturo para sa kanyang maraming talento, madalas na nakikita si Emma bilang suportadong kasama. Tahimik siyang nakatayo sa tabi nito, nagbibigay ng katalinuhan at suporta sa buong tanyag ng karera nito. Fast forward noong late 2021 nang lumitaw ang isang nakakagulat na pagkahayag. Isang artikulo ni Maria Isabel Ongpin sa Manila Times na si Emma Rotor ay sangkot sa pagsasaliksik ng armas noong panahon ng digmaan. Ang paghahayag na ito ay nagdulot na pagtataka sa marami. Sinasabi sa artikulo ni Ongpin na si Emma ay nagtrabaho sa Manhattan Project, ang pinakalihim na pagsisikap na humantong sa paglikha ng atomic bomb. Naintriga at sinimulan ng mga manunulat ang kanilang investigasyon. Matapos ang mga buwan ng paghuhukay sa archival material, walang nakitang ebidensya ng pagkakasangkot ni Emma sa Manhattan Project. Gayunpaman, ang kanilang natuklasan ay nakakamangha. Si Emma Rotor ay isang mahalagang miyembro ng isang dibisyon ng gobyerno na bumuo ng isang maagang bersyon ng proximity fuse. Ang revolusyonaryong teknolohiyang ito ay nagpasabog ng mga shell at bomba kapag malapit na ang kalaban sa kanilang mga target. Bago ang proximity fuse, ang mga bomba ay kilalang-kilala na hindi epektibo. Madalas na sumasabog nang wala sa panahon o malayo sa kanilang mga nilalayon na target. Ito ay binago ng fuse na umaasa sa teknolohiya ng radar. Sa mga pangunahing labanan sa buong Europa at Asia, ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel. Halimbawa, pinagana nito ang British na ibagsak ang halos 80% ng German 5-1 na bus bomb. Malaki ang mga kontribusyon ni Emma sa teknolohiyang ito. Ang kanyang trabaho sa mga paksa tulad ng ang paglalakbay sa himpapawid ay kinakailangan para sa pagpapalabas ng takip ng pag-aarmas at pagsukat ng dynamic na propeller unbalance ay binanggit sa 1946 summary report ng trabaho ng Ordnance Development Division sa proximity fuse. Ang pamana ni Emma ay nabubuhay sa kanyang pamilya. Ang kanyang pamangkin na si Delia Onson at ang apo na si Ria Onson ay masayang naaalala siya bilang isang dedikadong guro at isang magiliw na individual. Ang kwento ni Emma Rotor ay isang testamento sa mga hindi kilalang bayani ng kasaysayan. Tahimik niyang ginawa ang kanyang marka sa mundo ng agham at teknolohiya. At bagamat hindi niya hinanap ang spotlight, hindi maikakailang makabuluhan ang kanyang mga kontribusyon. Salamat sa pagsama sa akin sa mapang-akit na paglalakbay na ito sa kasaysayan. Kung nasiyahan ka sa video na ito, mangyaring bigyan ito ng thumbs up at ibahagi ito sa iyong mga kapwa na mahilig sa kasaysayan.
huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang aming susunod na nakakaintriga na episode. At gaya ng nakasanayan, huwag mag-alangan iwanan ang iyong mga saloobin at komento sa ibaba. Hanggang sa susunod, patuloy na tuklasin ang nakaraan upang maunawaan ang kasalukuyan.